So ito mga kabanat, ipakita ko sa inyo itong ginawang motorcade o motor o caravan ni Bongbong Marcos at Mayor Sara Duterte. Ito ay ginanap nila mga kababayan sa Tacloban City, kung saan nagkaroon sila doon ng caravan kung saan sinundan sila ng napakaraming tao, mga kababayan. So ilagyan ko lang ng music dahil nga wala namang audio ito at napakaingay din dahil na puro busina ng mga sasakyan. Dahil nga ay nagkakaroon nga sila ng karaban. Normally, napakaingay yan at parang wala ka naman ng intindihan. So ginawa ko, mute ko lang at nakikita nyo mga kababayan, no, na todo suporta at abang nagdadaan sila sa tulay. So panoorin natin, no? Tingnan nyo. Makaway sila ni Bongbong Marcos at nakita nyo sa dulo, sa likod ay namula yung tulay kung gaano sila karami. Kahit yung masalubong nilang mga tao na hindi kasama doon sa karaban ay mainit na pagtanggap. Lalo na ngayon mga kababayan, no, na itong si Bongbong Marcos ay Sara Duterte tila solid na. Dahil nga itong si Senador Bongo ay nagbitiw na sa kanyang nagbitiw na sa pagtakbo bilang pagka-presidente. So tingnan nyo, no? Nakita nyo doon sa likod ang tulay na puno ng halos na puno ng supporters ni Bongbong Marcos, mga supporters ni Bongbong Marcos at Mayor Sara Duterte. Grabe. Talaga mga kababayan, ang talagang hindi ito mabiro, no? Na isang palaisipan din kasi sa pagbitiw ni Senador Bongo. Ang sabi nila mga kababayan ay dahil daw sa mataas na rating ni Bongbong Marcos na tila ay wala namang pag-asa manalo si Bongo ay pinili na lang na mag-resign kaysa nagsasayang ka lang ng oras. Yun ang opinion ng ibang mga tao. Nakikita isang reason ni Senador Bongo bakit nga siya umurong o umatras dito sa pagtakbo bilang pagulo. Nakita nyo, grabe kadami mga kababayan, no? Halos namula yung kalsada sa mga supporters ni Bongbong Marcos at saka Mayor Inday Sara Duterte. Oh? Grabe. Kaya grabe dami, no? Dami. Bukod pa sa nagkakaraban ay iba. Pati yung makasalubong nilang sasakyan ay talagang kumakaway pa sa kanila. So, ito'y tulay. Grabe, oh. May nagpapasada na pala. May nakaangkas pa doon, nakalambitin dahil kumuha lang ng nagbibideo din yun, no? So, kita nyo, oh. Yun, nag-stop muna sila. So, ang pagkuha ng video, dapat pinahiga niya yung cellphone para makuha ng maganda yung angulo ng kuha. Kaso lang pinatayo niya. So, ibig sabihin, pag tinayo mo kasi yung cellphone, medyo hindi maganda yung kuha. Naka ano yan, portrait ang tawag doon, ang kuha niya. Nakatayo. So, namimigay sila ng t-shirt. Itong sila ni Bongbong Marcos at Mayor Inday Sara Duterte. So, nakahinto yung sasakyan nila habang maraming kumukuha ng video, selfie, picture ni Bongbong Marcos. So, nakahinto yung sasakyan nila mga kabanat, no? Mga kababayan. Yun, may lumapit, binigyan ng t-shirt. Ito pa, t-shirt or ano ba yun? Ito yung mga kababayan na sinasabi nila itong si Bongbong Marcos ay hindi daw totoong Marcos ito, no? Impostor daw ito. At ngayon ay binuhay naman nila yung issue doon at sinasabi nila ay itong Marcos na daw ito ay hindi daw ito totoong Marcos. Ang sabi doon ni Tiburcio
Nakakatawa nga Tiburcio ay itong si Marcos Anya ay hindi itong tunay. Ito daw ay pinsan ni Marcos at ang totoong Marcos Anya ay matagal nang namatay, 1975. At ayon sa kwento nila, si Bongbong Marcos Anya ay, baga si dating Ferdinand Marcos, yung tatay, ay naghahanap ng tagapagmana niyang lalaki. Kaya Anya ay naghanap daw ng kapare-kapareha talaga na pangalan kay Bongbong Marcos. At ngayon, wow, may Spider-Man pa Nakita niyo may Spider-Man na nakapula at kumukuha ng video. Yan. Spider-Man kumukuha ng video. Makainit ng suit na yan. Yun, namarga na yung So, balik ako sa kwento doon na isabi ni Tiburcio ay itong si Bongbong Marcos ay isa daw na daw impostor. At namatay daw sa, hindi ko magkamali, sa ibang bansa. Itong original daw na Bongbong Marcos na anak ni dating Ferdinand Marcos. Ito daw yung Bongbong Marcos na ito. Ang sabi ko sa kwento ni Tiburcio ay naghanap daw ng tagapagmana itong si dating President Ferdinand Marcos at walang naghahanap sila ng kamukhang kamukha at sabi na ni Tiburcio ang nakita daw ni Ferdinand Marcos na kahawig ni Bongbong Marcos ay itong pinsan niya. Matagal-tagal daw at maraming proseso o baga maraming ritoke sa mukha para maging ganap na kahawig talaga kay Bongbong Marcos dahil nga daw yung totoong Marcos ay namatay ng 1975. Yun ang sabi ni Tiburcio, mga kababayan. So nakakatawa lang sinagot naman niya ni Bongbong Marcos, ang sabi niya ay totoo daw siya, hindi siya impostor. Sabi nga ni Bongbong Marcos ay nakita niyo naman kung gaano ako katagal sa politika, nasubaybayan naman yung buhay niya. Ewan ko lang dahil si Tiburcio yan ang pinapakalat niya. So ngayon naglarga na sila at tuloy-tuloy ang kanilang maraming may nakakasalubong sila, mahaba-habang traffic at may kumakaway din ng mga kababayan. Ibig sabihin supporters. Tignan mo, napakarami. Ang daming sasakyan Alam nyo bakit na-traffic yan? Dahil napakahaba itong karaban ni Bongbong Marcos at sa dulo niyan ay na-traffic. Sigurado yan medyo, may kasalubong din sila na naka-red din, Binato ng kalang nahulog yung isa. Ayan, napakaraming sasakyan. Ay, isa part din ng karaban. Ang ibig sabihin, mga kababayan, yung karaban na ito ay ang nangyari sa aking tingin dito, magkasalubong. Bukod yun sa papunta rito, ay may papunta rin doon pasalubong. Dalawang binigyan siya. Yan. T-shirt. Pati yung sa dagat. May naligo ang mga bata doon. Ang haba ng tulay na to. Ano ba tong tulay na to? Red at saka green yung nag-tandem ngayon. Ibig sabihin, sign talaga ng pag-asa. Kasi ang gusto ni Bongbong Marcos, mga kababayan, hindi yung kaguluhan kundi unity. Kaya nga yung mga bumabati ko sa kanya, hindi niya pinapatulan dahil nga gusto niya ay unity. Gusto niya kasi magkaisa yung tao sa ating bansa para magkaroon ng ma-improve yung ating bansa. Kasi kung lagi tayong nagkawatak-watak ay wala talagang mangyayari. So ang pinakamahirap dan pagkasunduin itong mga makakaliwang grupo, talagang mahihirapan dyan si Ferdinand Marcos ay si Bongbong Marcos. Sabagay junior naman, Ferdinand naman talaga ito kasi junior ito At yun ang mahihirapan siya pagkasunduin itong mga makakaliwang grupo tinatawag ng leftist dahil nga alam naman natin yung rason nila. Hindi makapag-move on at saka ayaw nila yung mga Marcos. Hindi ko lang alam kung bakit, di ba? Sa totoo lang, kasalanan naman nila yon kaya nagdeklara ng martial law dahil nga gusto nilang agawin yung kapangyarihan
Noong nga panahon ni ano, Bumurso, napakaraming motor sa likod, oh. So yan, dahan-dahan na yung takbo nila. Sabi, namatay yung laptop ko. Nag-slip yung laptop. Yun, oh, napakaraming riders, oh, nakaabang. Oh, dami, ah. Wow. Napakarami, oh. Ay, ito na yung pinaka maraming tao dahil nga kanina kasi sa tulay sila. Ito yung mga riders na mga supporters niya nag-aabang sa kalsada. Napakarami mga kababayan. Kita nyo, napakarami. Ito yung original na, kumbaga, hindi na sinabing original. Ito yung karaban talaga, nakasama sila ni Bongbong Marcos, no? Iba pa yung mga kababayan natin na sumusuporta, nagkakaraban na hindi kasama si Bongbong Marcos, like nangyari dito sa amin sa part ng Ordaneta City papuntang Lingayen, na organized lang ng ibang mga grupo na puro napakarami pa rin, nasa 30,000 ang sumali dito, lalo na siguro dahil si Bongbong Marcos dito yung nangunguna at kasama si Inday Sara Duterte. Talagang napakarami talaga yung sumama dito. Hindi pinakita sa likod pero napakahaba yan, no? Nakita nyo sa tulay, halos namula yung tulay. Napakahaba pa. Yung mga riders, tuwang-tuwa. So, intindihan naman natin na hindi lahat yan mabibigyan ng t-shirt na yan dahil napakarami nga nila. Paswerte lang. Kumbaga, kung makakuha ka, masaya ka na. Ano? Ang iba nga yan, sinasabog yan, candy. Para lahat daw makakuha. Nga lang, ito ngayon, mas gandang damit. That's it, masusuot mo. Ang dami, oh. Dami, oh. Nasa gitna na si Inday, oh. Wow, ang daming tao. Uy, meron pa nga nakaabang, oh. Nakaabang na susunod dito sa karaban ni Bongbong Marcos. Ito yung mga kababayan, ito yung Tacloban City. Saan ay tinamaan ng malakas na bagyo noon. Yung, hindi ako magkakamali, Yolanda, tama ba? Yolanda. Ondoy o Yolanda? Pakicorrect nga ako mga kababayan ako, Yolanda o Ondoy. Kung saan ito yung pinakamarami at nagdrabing namatay dyan mga kababayan. Napakarami, di ako magkakamali, nasa 6,000 pataas. Sa panahon ni dating President Noynoy Aquino, ngayon nga ay namayapa na. Leaving the Tacloban City. So ano yan, paalis na sila. Leaving the Tacloban City siguro, iwan ko saan na nito papunta. Napakarami mga kababayan. Ito yung mga supporters ni Sara Duterte kasi naka-green. Pag tiningnan mo mga kababayan, talagang napakarami, mas maraming supporters. Kumbaga, titingnan lang natin sa angulo. Mas maraming supporters si Bongbong Marcos kumpara kay Mayor Inday Sara dito pag ating babasihan yung color ng damit. Mas maraming nakapula sa mga nagmo-motorcade lang, halos nakapula sila. Tingnan mo dito, nakatambay. Oh, yun, may nakahubad. Warang color yun. Ayun, nakahubad pero green yung sampay. Wow, lakas. Wala pang mas. Ibay. Yun, nakabang. Thank you for come again. So, ibig sabihin, palabas na ito sa Tacloban City. Uy! Delikado yung ginawa niya, oh. Ano yan? Delikado yung ginawa ni Mama doon, no? Nag-dive siya. Ano yun? Ay, nako. I-sacrifice mo yung buhay mo dahil lamang sa t-shirt na yan. Ay, candy. Kung ano bang binato sa'yo. Ay, nakakatakot yung ganun. Yan ay parantay guidance at huwag tularan ng mga kabataan. Dumapa siya doon nasa sasakyan kung mabilis-bilis yung takbo at hindi mapansin ng driver. Ay, nako.
ah, pagpepestahan na naman yan ng mga kalaban ni Bongbong Marcos kung sakaling natamaan siya kahit gas-gas man lang. Ayun na, tatitingnan mo, basihan natin sa color. Mas maraming supporters si Bongbong Marcos kumpara kay Mayor Inday Sara Duterte. Tayo, napakarami. Wow, talagang grabing supporters ha. Nagsig labasan sa kalsada. So wala na. Kung basihan natin ito mga kababayan, tapos ng laban eh. Tapos na eh. Tapos na ang laban. Pag ganito talagang, nako, maniwala ka. Malakas kasi nagtandem pang dalawa. Tapos nag-withdraw pa si Senador Bongo. Talagang napakabigat yung kalaban na ito. Kumbaga, canyon versus shotgun. Diba? Itong sila ni Sara Duterte at saka Bongbong Marcos ay canyon. Ang kalaban nila shotgun lang. O di kaya 28. Kumbaga 38, sabihin natin 38 para yung malakas-lakas din naman konti. 38. Yan medyo ano na sila, palayo na daw, wala ng kabahayan, medyo palabas na siguro ito mga kababayan. Tingnan nyo sa dulo, makikita mo sa angle nila ito, kaya din naka 360 ang kalsada. Kita nyo, may mga polis na, kita nyo yung supporters mga kababayan, napakarami, may bike may nagbabike pa. Pwede ka magbike sa ganitong sitwasyon kasi kayang-kaya magbike kasi slow mo lang yung takbo nito. Ayun dami. Halos nasakop nila yung kalsada sa dami nila. Kaya haba-haba ng traffic nito pag one way, Halos naubos nila yung kalsada mga kababayan sa dami nila, Tingnan mo. Grabe, Talagang nakakamangha na ganito, talagang luluha yung mata dito ng mga kalaban nila Bongbong Marcos sa Inday Sara Duterte. Kaya siguro, alam mo mga kababayan ko, kwento ko lang, alam nyo pa kung tama, pakicorrect yung aking naobserbahan. Ang nag-file ng petition para disqualification at cancellation ng COC ni Bongbong Marcos ay sa 90 na. 90 na petition, kumbaga, napakarami yan, At napunta na daw sa Division 1 ng Comelec. Isa na naman ay maging patas yan. Huwag nila kasi magwawala yung taong bayan talaga pag itunuloy nila yung kanilang ginagawa. Ganito, itong mga tao na ito kapag tinuloy nila, dapat magsilbing ng Comelec. Na alam naman natin na yung petition ay talagang wala ng kano. Yung petition nila ay walang baseless talaga, kumbaga walang basis at saka parang may bus pa. Ayon niya kay Professor Edmond ay kung mangyari na matanggal si Bongbong Marcos ay talagang gulo at magwawala yung taong bayan dyan. So, nakikita nyo yan, napakarami. So, patapos na rin itong video na ito. Motor, parang grabing motor dito, napakaraming motor. Halos ang sumuporta dito ay motor, sasakyan, napakarami. Halos na traffic yung kalsada dahil na sinakop sa dami nito. Bukod pa dun sa mga nanay na sa gilid, may nakahubad. Ang tibay talagang dito sa Tacloban ay walang damit. Okay. So, may plug na unang puti. So,
Traffic yung pakasalubong kasi sa dami nga sumali dito sa Caravan. Oh, may pumatong pa sa pader. Oh, kita mo, excited. Parang artista itong dumana ito. Talo pa nilang celebrity. Yung tinatawag nila na, ano ba yung pinakasikat ngayon na celebrity? Yung si Momolan. Nancy Momolan. Di ba? Tama ba? Nancy. Sikat. O di kaya ito nga tinatawag nilang, ano ba tong tawag nila dito? Yung sikat na mga Korean na singer. Diba? Tingnan mo, mga tao ay nagsiglabasan sa labas. Talagang excited sila kay Bongbong Marcos at ay dapat ayusin ang kumilik yung kanilang pagdinig dito sa ano. At saka dapat ibasura na lang nila dahil baseless naman eh. Bakit? Kasi ako pag akong kumilik, bakit nyo papatulan yung mga petition na alam nyo naman na walang mangyayari, di ba? Napakaraming umabang sa labas ng kikaway. Lalo pa nila yung artista na dumaan. Parang parade ng mga artista na kumbaga ay ito parang parang alam yung artista pag magkaroon sila ng pelikula ay minsan yung mga artista ay lumalabas sa kalsada at magpaparade. So itong nangyari nito daw parang ganun, napakalakas, napakarami yung supporters at daming excited. Doon dito pa lang sa ginawa nila ay nakakataba ng puso, lalo na kung ikaw ay tumakbo ng pagkapangulo, ay makikita mo na talagang kampante ka na at nabuo na yung loob mo. Walang dahilan kaya ikaw ay umurong kapag nakita mo yung tao ay tulos suporta sa iyo. Yan ang nakikita ko. So, bago ito matapos itong video na ito, ito sigurong nakikita ni Senador Bongo na mga dahilan kaya nawawalan siya ng pag-asa, napapagod siya. At ang isang dahilan niya daw ay yung pamilya niya ayaw. Siguro nakita din ng pamilya niya na mas maraming ayaw sa iyo at baka masayang lang yung pagod mo. Ipaubaya mo na lang yan sa iba. Yun siguro nakikita. Nakikita dito ng pamilya ni Senador Bongo. Kasi kung makikita mo naman talaga at ito yung kalaban mo, halos sa napakarami, parang langgam yung mga supporters niya. Sa Caravan pa lang ay makikita mo na halos doon langgam. Lalo pa itong dalawa na ito ay nagtandem. Napakalakas talaga yung boto. At kilalang kilala din ang mga Marcos at mga Duterte. Lalo nitong ginawa nila ngayon ng Caravan. Napakalaking impact ito. At kita mo ngayon si Mayor Isko Moreno ay nagmamakaawa na kay President Duterte na siya yung suportahan dito. Diba? So hanggang dyan na lang mga kababayan itong video na ito. So yan mga pain na yung video na ito, ipopost ko na at magko-comment na lang ako. Ngayon itong si Mayor Isko Moreno ay tila nililigawan itong si President Duterte na niya yung i-endorse ni President Duterte para suportahan ng 2022. Dahil nga yung ibang mga kababayan natin medyo hindi rin maniwala kung sakaling suportahan ni President Duterte itong si Bongbong Marcos dahil nga sa nakaraang linggo, diba? Nakaraang linggo, halos ilang nakaraang buwan, sabihin lang natin ay itong linggo nga kasi 15, November 15 ay 12 naglabas si November 12 naglabas si President Duterte ng pro-communist itong si Bongbong Marcos. At nung nag-file na at sunod-sunod yung bira ni President Duterte at sinabi niya pa may inilabas pa si President Duterte na tinatawag na cocaine user na tumatakbong aspirant at ang tao na ito ay weak leader. Kaya nagkaroon ng speculation yung taong bayan na ang pinapatungkulan nito ni President Duterte ay si Bongbong Marcos. Kasi doon sa speech nga ay may binanggit din siya doon na weak leader. At tinanong siya ng media kung bakit patungkol sa lakas CMD at sinabi ni President Duterte ayaw niya dahil nandun si Bongbong Marcos. Ay sinabi niya nga itong si Bongbong Marcos ay weak leader at sinabi niya spoiled child dahil isang anak na lalaki
ni dating President Marcos. So yan ang ating mga video mga kabanat. So sana paki-like, paki-subscribe ng ating channel para lagi kayong ma-update dito. So maraming salamat and good evening, good night at ingat kayo palagi.